open nyo yung insertions. Bakit ayaw ilabas ang bicameral report na may 28 blanks? Diba? Nasaan ang small committee report? Dahil both chambers, sino ang proponent sa Senado, sa House, sino ang nag-insert, magkano ang in-insert. Walang nakuha na legislator eh. Alam nga naman, kontratista lang yan. Ang kontratista, sila lang ang mag-i-implement. Sino nagplano? Yun ang mahalaga. Prof, just one question from my end. Sa tingin niyo po ba, laro lang ito ng administrasyon, itong mga investigasyon na ginagawa nila just to save themselves, and this has something to do with the 2028 elections? Laro ito dahil kailangan niyang isalba ang imahe ng Marcos Jr. Okay. Kailangan mapakita may ginawa ako sa issue ng korupsyon, nakikinig ako, at mahalaga kayo sa akin. Yun yung naratibo. Connected ba sa 2028? Oo. Pero ang problema nitong binuksan niya, hindi ko alam kung anong exit strategy niya. Kung walang exit strategy yan at magdaloy itong mga ginagawa nilang inquiries at walang big fish, magiging issue yan sa 2028. At alam mo, Prof, gusto ko lang i-highlight yung sinabi mo na para lang mas maintindihan ng ating mga kababayan kung gaano kalala itong korupsyon dito sa ating bansa. Hindi lang ito hanggang sa flood control. Binanggit niyo, Prof, yung pati sa mga school buildings, at una na rin niyang binanggit ni VP Sara, I think it's 2024, na may nagkaroon ng revelation si VP Sara, at sinabi niya rin yan kay BBM, pero ang sabi ni VP Sara parang binaliwala lang, parang hindi pinapakinggan. So parang nagtataka ngayon si VP Sara, bakit ngayon ka lang gumalaw? Bakit ngayon lang may aksyon? Bakit nung sinabi ko na may ganito na nangyayari sa DepEd, especially dun sa school building, bakit walang aksyon? So parang gano'n ang nangyayari ngayon, Prof. Alam mo, Jason, itong mga nangyayari, nagpapatotoo lamang sa mga sinabi niya. Nung sinabi niya yan, parang ang sinasabi, namumulitika lang yan, naninira lang yan, kaya ganyan. Pero ilang beses ba niya sinabi na sa school build na ang budget, 2 tao lang ang nagde-decide? Klarado doon, wala si Pangulo. Sinabi niya yun doon sa DepEd na pinabat-download sa kanya yung school building program. Sinabi niya, ayaw ko. Kayo na lang, yan bahala. Hindi na ako sasama dyan. Meron ring sinabi tungkol dun sa proseso ng budgeting. So, hindi siya nagkulang. Ngayon, parang with hindsight, nakikita natin, tama pala siyang magalit, no? Talaga palang sinabi niya. Ang lokohan nga parang ano ba yan, si BP can see through, no, the different layerings in the bureaucracy, pero hindi siya nagkulang. Sinabi niya yan sa Pangulo. Sinabi rin niya sa Pangulo, naalala niyo yung sa bigas, na ang sabi niya, lahat yan nasa kamalig lamang, pag binabayan, bababa ang presyo. Sinabi niya yon, hindi siya nagkulang. So makikita mo, kahit hindi siya tinatanong, sinasabi niya, ito yung nangyayari. So sino mas may alam nung nandun siya compared sa yung 3 taon na pamumuno na magtatanong ka ng, bakit tayo nagkaganito? O iiyak ka, di ba? Maluluha ka. Alam mo, we're past that stage of maluluha. Ang naluluha ang taong bayan. Dahil magkano trilyon ang nawala. Ang tinitingnan lang natin, flood control. Imaginein mo yan. Di ba? Ang sabi nga, 35 billion. Abay, 35 billion, pag dinivide mo yan by the number of years, the number of days, kaya mong maubos ang 35 billion? Samantalang yung 35 billion
na supposedly kinita ni Congressman Ko, sa dalawang areas lang yun. So ang tanong ko, hindi pa natin nakikita ang kabuuan ng storya. Kailan natin makikita? At makikita ba talaga natin yan? Kasi sa tingin ko ngayon, di ba, ang nagsabi nga yung chairman ng Blue Ribbon ngayon, we have your back, Mr. President. You don't say that. Prof, Prof, gusto ko lang balikan yung tanong mo. Kailan natin makikita at paano natin makikita? May kailangan bang, may dapat bang intervention na mangyayari? Di rin natin alam. Yan rin yung tanong ng ating mga kababayan. Paano po ba? Kasi yun yung palaging tanong nila eh. Yun nga, imbestiga dito. Pero sabi mo, Prof, walang big fish na papanagot. So anong intervention ang dapat mangyari para makamit natin yung gusto nating mangyari, especially Jason, alam mo ang call ko, the executive and legislative branches will have to sit down and determine among themselves what are we going to tell the public. Kasi it's between the two branches. Nakita natin ngayon sa 2026, wala pa yung intervention ng Kongreso. May red flags. Paulit-ulit. Pare-parehong amount. Diba? NEP pa lang yan. So may problema na dun pa lang sa NEP. Tapos sasabihin ng DBM, wala kaming kakayahan to oversee. Yan, Your Honors, ang sinasabit ng ahensya. Can you look at that kind of reasoning? So ang tanong ko, hindi nyo alam, ba't kayo nag-budget call kung hindi nyo riniribisa, di ba? Tapos, yung paano natin malalaman, i-open nyo yung insertions. Bakit ayaw ilabas ang bicameral report na may 28 blanks? Di ba? Nasaan ang small committee report? Dahil both chambers, sino ang proponent sa Senado, sa House, sino ang nag-insert, magkano ang in-insert. Ay, yun dapat ang una nilang gawin ng executive at legislative bago pa yung mga hearings. Kasi yung hearings na yan, isa lamang ang kumpas at isa lamang ang conclusion na predetermined na. Ito, dito tayo pupunta ha, ako ang bida, ito lang ang iipitin natin. Tingnan mo sa usapan, si Ko lamang, hanggat si Ko mag-testify at sabihin niya na alam ito ni Speaker, hindi mo madadawit si Speaker. Di ba sinabi ni Speaker, si Ko at si Momo lamang ang nagplano niyan? Alam mo, matalino naman si Speaker Martin Romualdez. Sa tingin mo, mapapang-ikot siya than the likes of Ko and Momo? Kung ganon, hindi ka talaga dapat palang maging leader kasi napaikutan ka. So, ang daming, dun sa dalawang branches, i-open lang nila. And really, call. Si ICI, tinatawag isa-isa, yung mga personalities. Hindi naman yan public. Hindi naman natin nakikita. Ano ba ang tinatanong? Diba? Nag-aaral sila. Paano ba yung proseso? Huwag nyo nang pag-aralan. May paper trail. May paper trail kasi budget yan. Diba? Itong 2025, may vinito siya. May for later release. Ang kanyang for later release, meron siyang linabas pa na 80 billion. Meron siyang tinigil, in-impound, pero may vinito niya, 26 billion, pero meron siyang linabas na under FLR. Sino yan? Diba? So kung titingnan mo ang paper trail na andyan, buksan lang nila yan sa public, ang daming ang gagaling sa public na mga tao mga accountant, kaagad na-analyze, kaagad meron silang conclusion. Hindi na tayo nandun sa panahon na ang gobyerno, ang pamahalaan ang may say sa lahat ng bagay. Hindi na. Ang taong bayan can put together the narrative and say, ganito ang nangyari. Ito yung total.
'Di ba? So ang akin, the paper trail is there. Start with the paper trail. Opo, ma'am. Tsaka, tingin mo, ma'am, talagang makakauwi si Zaldico? Kasi parang tingin ng, personally, ma'am, ha, tingin ko, okay na nilaglag siya sa kanya ang sisi, pero hindi siya uuwi ng Pilipinas. Sa tingin ko, hindi yan nauuwi. Di ba? Malabo eh. Kasi ang lahat ng pamilya nasa labas na. Anong uuwian yan? Nakita mo naman ang pagkabakod dun sa bahay niya. Di ba? So, hindi ba yun admittance na sandali lang, babakuran ko muna ang bahay ko, baka mamaya may anong mangyari. I mean, consistent sila eh. So, ang akin, mahirap makauwi, pero kung gugustuhin ng administrasyon at sasabihin hanggang dito ka lang, tanggapin mo na lang yan para meron tayong sacrificial lamb. Who knows? Kasi ang taong bayan naghihintay. Saan ang ending nito? Ang ending nito si Alcantara at si Bryce? Parang doon mo BGC Boys? Or Diskaya. Hanggang Diskaya lang. Di ba? Come on. Yung ibang mga hindi nga nila mapatawag yung mga opisyal ng kumpanya ni Ko. Wag na si Ko kung ang linya ni Lacson. Patawag nila yung mga tao. Ngayon, parang ayaw rin tawagin si Manong Chabit. 'Di ba? So, ang akin, tuloy yung sarsuela, tuloy yung telenovela, pero ang hindi nakikita ng tao, buksan niyo yung papeles. At kami na ang bahala mag-analyze niyan. Kasi pag na-analyze mo, tingnan mo na lang yung salin. Ikaw ba, for the past 3 years, hindi ka makakapag-conclude, paano tumalon ang net worth nitong taong ito? Diba? So, readily, you can say, may conflict of interest. Buksan mo yung mga insertions, i-add mo, saan, kasi ang taong bayan, may isa akong nakita sa Morong Bataan, sinubmit niya online, paki-check po ito ba po may mga proyekto dyan sa inyo, ano pong status. Taong bayan ang kumikilos eh. Katulad nun sa Quezon City, ako natutuwa kay Mayor Joy Belmonte. On her own, quietly, she was able to identify, sandali lang, pagkalaki nitong pondong ito, dadalawang proyekto lang ang talaga nagpakatotoo. Yun. Anong gagawin doon ng administrasyon? Binigyan na niya, trinabaho na niya. May nakita ka na filean ng kaso sa mga Quezon City legislators? Diba? Walang nakuha na legislator eh. Alam nga naman, kontratista lang yan. Ang kontratista, sila lang ang mag-i-implement. Sino nagplano? Yun ang mahalaga. Prof, just one question from my end. Sa tingin niyo po ba, laro lang ito ng administrasyon, itong mga investigasyon na ginagawa nila just to save themselves, and this has something to do with the 2028 elections? Laro ito dahil kailangan niyang isalba ang imahe ng Marcos Jr. Okay. Kailangan mapakita may ginawa ako sa issue ng korupsyon, nakikinig ako, at mahalaga kayo sa akin. Yun yung naratibo. Connected ba sa 2028? Oo. Pero ang problema nitong binuksan niya, hindi ko alam kung anong exit strategy niya. Kung walang exit strategy yan at magdaloy itong mga ginagawa nilang inquiries at walang big fish, magiging issue yan sa 2028. Tandaan mo, no, Jason, wala silang kandidatong matibay ang administrasyon. Oo, may pondo sila. At ang balita ko, nagbigay na ng go signal na mag-prepare ng war chest. Pero sinong kandidato nila? Wala. So makikita mo yung mga personality umangat o nakita nung September 21. Ang sabi-sabi, isa doon nakita natin, no?
hindi ko alam si Nick Torre kung ano ang laro. Nagulat ako na nagsalita siya ng ganon on the eve of September 21. Nagulat ako sa statement ni Justice Carpio kasi may nagdidistansya na ang One Sambayanan. So makikita mo, lahat naman yan going into 2028. But definitely, if they will not be able to find a competitive candidate that can outsmart and outrun the Vice President, and if the Vice President decides to run, napakahirap niyang labanan na yan. Ma'am, speaking of 2028, marami kasi nagsasabi na ginagawa lahat ng administrasyon para nga hindi makatakbo si VP Sara, no, sa pagka-presidente on the next presidential race. For one, may clearance na si Justice Secretary Boying Rimulya para po sa kanyang ombudsman bid. Malinaw naman po kung ano ang dulo niyan. Marami po nagsasabi na why not, mag-resign na lang daw si VP, SDS VP, tapos pangunahan niya yung opposition. That way, wala lang magiging hold ang ombudsman o yung bantang impeachment sa kanya para siya'y mapatawan ng perpetual disqualification sa pagtakbo sa anumang posisyon sa gobyerno coming 2028, ma'am. Anong tingin mo dyan, ma'am? Maganda yan strategiya, MJ. Yun nga lang, very fluid, no? Napakahirap sa susunod na Pangulo na tanggapin itong ating karumaldumal na sitwasyon. Biro mo, lubog tayo sa utang. May deficit tayo na napakalaki. Walang inertia sa bureaucracy. Lahat natatakot kumilos, lahat nag-aabang, no? So, ang tingin ko yung iyong senaryo na mag-resign, naandyan yung senaryong yan. At naandyan yung senaryong yan kahit dun sa issue ng junta, no? Pero sa tingin ko, ang Vice Pangulo ay naniniwala rin na meron siyang she took an oath of office. So hindi ko nakikita na bibitiw siya just like that. Kasi parang tinalikuran mo yung mandato mo at saka yung oath mo na dedepensahan mo ang saligang batas at ang mga batas ng Republika. So, siguro isa yan sa mga options. Very fluid ang situation ngayon. Pero kung magre-resign siya, ma'am, papalit na VP at kung magbababa man ang nasa taas, di ba kasi pangamba nun na pag nag-resign si VP, mag-slide paakyat si Speaker Martin, di ba? Parang may ganong senaryo na pwedeng pumili ang Pangulo ng kanyang papalit sa kanyang presidente sa mga nakahanay sa hierarchy, Senate President, Speaker of the House, at yung Chief Justice sa Supreme Court. Tama ka dun, MJ. Kaya connected dyan yung balasahan ng liderato ng House at Senate. Correct. Pag si BP nag-resign, si Presidente mamimili sa Kongreso. Pagkatapos, nangyari yan kay Gloria Macapagal Arroyo, pinili niya si Chofisto Ginggona. At kahit yung liderato ng Senate at House ay very fluid. Bakit ko sinabi yun? Siguro sa House talagang boto lamang ng Pangulo, no? Pero sa Senado, ngayon lang tayo nagkaroon ng kasaysayan na ang minority is composed of 9 legislators, the biggest minority in congressional history. Dati ang minority, 1, 2, 3, pero ito 9. So, anytime magkaipitan lamang on an issue, madaling magpalit. Ma'am, how volatile is our situation right now? Kasi dirig na pinagmasdan ko yung pagbanggit mo ng salitang fluid, no? Fluid. So delikado, may namumuo. Tingin mo, ma'am, itong sitwasyon ngayon with all of the challenges po ng ating bayan,
issue ng korupsyon, naghahanap ng sagot ang Pilipino hanggang sumabot na may mga nagsasuggest na we have to bend the law to please the Filipino people. Umabot na ganun punto. Anong tingin mo, ma'am? Alam mo, MJ, makakomentaryo lang doon sa to please the Filipino people. Yung nagsabing yung senador, sa tingin mo, tanga ang Pilipinas, tanga ang Pilipino, galing sa'yo, we will be pleased? I doubt very much. So, kaya ako nasabing fluid kasi may isa pang card na lumalaro. Yan yung geopolitical. Linapit ni Mr. Marcos tayo sa Amerika. Nakita mo naman nung September 21 may mga ulat na may mga bumaba, nagmamasid, may nakita ka naman sa iba't ibang rally na may mga taong dayuhan dami, na andon. Sa Robinsons, andun ako sa loob siguro nakita ko to 13. Malalaman mo naman ang isang well-trained na banyaga sa lakad pa lang sa tindig alam mo yung lakad pa lang sukat. No? Alam mo yung mga galaw 13, ma'am, na bilang namin ni Jade nung nandun kami sa loob ng Robinsons sa labas. Ang labas nun is EDSA People Power Shrine. Yeah. Nandito sila, nagmo-monitor, bumaba sila. Kaya yung junta, alam mo yung change of power holders, nandyan yan sa design nila. Dahil ang exposure natin para na tayong base militar nila, napakahalaga na ang mamumuno malapit sa kanila, hindi independent thinker. So yun yung at play. At yun yung dun sa unang mong tinanong sa akin, no? At play yan, kaya meron ring nagsasabi na sa mga kinaukulang opisyal sa AFP, wag na kayong gumalaw kasi sa dulo tayo rin ang mamumuno. Mahirap po yun. Kailangan civilian. Pero may isang component na sinasabi, kami muna mamumuno, 90 days, ayusin namin, tapos ibabalik namin sa civilian. Sa tingin mo kaya, pag namuno, ibinabalik sa civilian? Wala namang sa kasaysayan globally na namuno ang isang junta at ibinalik sa civilian. So, medyo questionable yun. Oo nga. Tsaka, alam mo naman, ma'am, pag ang isang bansa ay nag-invest na heavily dito sa Pilipinas, matindi na yung kanilang mga nilagay na mga kagamitang pandigma, at kung magkakaroon ng leadership change, ang papalit po ay ayo sa kanila, paano na lang yung mga pondong kanilang inilagak? No? Para mismo, at saka makidigma. Kasama dyan yung galawan sa China, di ba? So, tayo yung naging forward base nila Hindi mo kailangan magkaroon ng base, pero ilagay mo dyan yung gamit, i-train mo yung mga tao. In effect, we are doing their wars using our country, using our human resources to fight for them, which I think is very, very wrong because that is not our war. We are not at war with China, diba? So, yun ang nakakatakot kasi dinesisyonan na liderato na ako ay dito sa puti. Kung titingnan mo sa ASEAN, tayo ang mag-host ng ASEAN, kalimitan hindi dumidistansya sa puti kasi wala ka naman sa Asia, diba? At ang biggest market is China. So kung iniisip mo ang sarili mo, kung iniisip mo ang ikabubuti ng iyong bansa economically, ako'y magiging independent sa akin foreign policy. Pero dito, talagang nakalubog na tayo sa Amerika. At lahat ng galaw natin, dapat nasa interest nila. So tama ka doon, yung pag sinabi mo, kung ang vice presidente hindi, kahit siya ay para sa independent foreign policy, no? Bakit ko yan susuportahan?
So telling 'yan. Kaya ang napaka magandang tanong na wala pang nakakasagot, may ipapagpatuloy pa ba ang nasimula ng September 21? Paano? Rallies na naman ba? Magre-reach out ba ang mga organizers para magkaroon ng isang pagkakasundo-sundo? Sa tingin ko, napakahirap niyan. So, talagang fluid. Opo, ma'am, ito mas maganda, mas mainam ma'am na manggaling sa inyo na eksperto po sa bagay ng mga political at geopolitical. Ma'am, paano po, kasi marami sa ating mga Pilipino, pag pinag-uusapan po ang usapin sa West Philippine Sea, umiiral yung ating galit, no, sa pananakop. Kasi alam mo naman, ilang beses tayong sinakop ng mga banyaga, at pag naurot yung issue na yan sa psyche ng mga Pilipino, automatic defense mode tayo. Nagagalit tayo, lalo pat pinag-uusapan yung pagkuha raw ng ating teritoryo. Paano po wine-weaponize, mula po sa inyong point of view, itong issue sa South China Sea para galitin po ang mga Pilipino laban sa isang bansa na kapitbahay po natin dito po sa Asia? Ay, naku, MJ, alam niyo yan, kayo nasa media, sa communication, ilang taon na tayo, 3 taon tayo kay Marcos, 3 taon tayo na nasasubject sa aggressive na messaging na konting kibot, dapat magalit tayo sa China, no? Kung titingnan natin ang world history, ang China has never occupied, not started a war. Taiwan used to be part of China, just like Hong Kong. It is not our issue. Definitely, it is an issue for China. So, ang akin, yung kabuuan ng West Philippine Sea, we can agree. Yun nga yung pending sa ASEAN. We can agree to jointly. Itabi muna natin yung ownership, right of whatever. We can agree to jointly develop and explore the areas. 'Di ba? Jointly, mutually arrived at. Pero kung na-weaponize na ang salpakan, may naputulan ng daliri, may nag-water cannon, may nag-laser gun, 'di ba? Na-weaponize na eh. So, talagang parang unti-unti mong kinukurot ang Pilipino dyan. Ang tanong ko, handa ba tayo maggera? Wala nga tayong national siren. Di ba yung sa iba, pag nagsirena, alam mo nang gegera. Tayo, saan tayo tatakbo? Hindi tayo handa. Ang hinahanda, yung weapons, ang hinahanda, ang mga EDCA sites, di ba? Pero yung Pilipino, ang gobyerno ba natin sinabi sa atin, in case of conflict at nag-launch ng missile, tatakbo kayo dito ha? Meron tayong sirena. Pag sinirena yan, ibig sabihin ganito. Wala tayong ganon. So ano tayo? Pababayaan tayo ng pamahalaan natin na isinusugo tayo sa gera? Gera na hindi naman tayo involved? Bakit tayo magiging involved? Ano ba tayo, sundalo ng Amerikano? Maling-mali naman yon. Kasi kawawa naman ang ating sunod na lahi na nag-aaral, nagpipilit magtapos kahit kakaunti ang oportunidad dito sa ating bansa, tapos biglang isasabak mo. Kaya nga ang challenge ko ay padala nyo si Sandro Marcos. Padala nyo mga anak nyo at maging sundalo ng puti. At tingnan natin, napaka-unfair. Kahit dyan sa usapan na yan, hindi patas eh. Opo, ma'am, ano po ang payo niyo sa ating mga kababayan na yung pong nasasadlak tayo sa maraming hamon, issue ng korupsyon, issue ng pananagutan sa pondo ng bayan, at yung mga hangad sana natin na development, kasi mas masarap talagang pag-usapan ma'am yung development kasi sa mga issue. Ano po ang payo niyo sa kapwa natin Pilipino globally? Well, sa mga nakikinig at nanonood sa inyong show, kayo naman talagang pinanunood ng ating mga kababayan outside of this country, no?
napakahalaga na hindi tayo bumitaw dito sa usapin na ito. Kasi pondo ho natin ito. Ito ho ay ating taxes na binabayaran natin sa gobyerno. Under the social contract theory, we are giving you certain authorities so you can govern and take care of our needs. Ngayon, kung yung pondo namin ilalagay nyo sa mga bulsa nyo, abay sandali lamang, hindi na yan para sa kabutihan ng taong bayan. So, ako po, ang akin lamang panawagan, wag po tayong bumitaw sa isyong ito dahil hindi pa natin nakikita ang totoo na nangyari. Hindi pa natin alam kung anong ginawa talaga sa pondo natin. Pinakitaan lang ho tayo ng Bulacan at Oriental Mindoro. Pinakitaan lamang ho tayo ng 15 na kontratista. Pinakitaan lamang po tayo ng 28, 30 foreign flood control projects. Yun lang ho ang nakita natin, tip of the iceberg. Samantalang yun nasa ilalim ng iceberg, wala ho tayo nakikita. Kaya patuloy po tayong mag-request. I-open ang SALN, gawing public, itigil ang liquidation by certification, buksan ang insertions. Sino ang proponent, saan, magkano at saan dinala ang pera. Yun ho ang kailangan natin. Wag ho kayong bibitaw dahil ito'y usapin natin. Dahil kung hindi ho natin ito matutuldukan, uulit at uulit po ito sa inyong mga anak at sa inyong mga apo. Tama na ho.